Ito, meron akong tips para sa mga OFW dyan na pauwi na. Hindi naman lahat, pero kapag pauwi na kayo, at saka hindi kayo babalik, huwag nyo sabihin na hindi kayo babalik. Pero, syempre sa akin, nasabi ko kasi nga nawa ako kasi matanda na sila. And then, yung mali ko lang is napahaga yung pagsabi ko. So, alam nyo kung ano ginagawa nila. Binibigyan nila ako ng maraming trabaho araw-araw. Yung dati, kasi nga di ba pauwi na ako, yung mga 1 year and a half na ako dito, puti na lang yung trabaho ko, tapos hindi ako napapagalitan kahit mali ako, tahimik na lang sila. Siyempre, siguro expect nila babalik pa ako. So, ayun, wala akong masyadong trabaho. Tapos, pag walang pasok sa work yung nanay ko, minsan bumibili na lang ng pagkain. Pero nung sinabi kong hindi na ako babalik, guys, ang dami kong trabaho. Diyos ko Lord, kahit pagkain doon sa kabilang bahay ako pa nagluluto, so pinapadala ko yun araw-araw. Tapos pagkain pa ng amo kong lalaki tsaka babae, nagluluto ako. Yung pagkain kasi nila is iba yung sa babae, iba din sa lalaki, so yun yung nakakapagod. Tapos magluto pa ako ng pagkain ng anak nila, so dun ako nahihirapan. Nagsisi ako na sinabi ko sa kanila kaagad na hindi na ako babalik. Binigyan nila ako ng maraming trabaho, kaya sa inyo guys, pag hindi kayo babalik, sasabihin nyo mga 2 months or 1 month before matapos ang contract nyo, para hindi kayo mahirapan. Kasi pag patapos na yung contract natin, doon sila nagbabait-baitan yan sila para hindi tayo para kunyari tawag dyan, yung akala nila babalik pa tayo kasi nga nagbabait-baitan sila. So yun yung masabi ko sa inyo, pag patapos na contract nyo, wag nyo sabihin kaagad na hindi kayo babalik. Hintayin nyo 1 month before ma-end yung contract nyo, doon nyo sabihin. Kaya kahit bigyan kayo ng maraming trabaho, at least 1 buwan lang yung hirap nyo, hindi kagaya sa akin.